Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong April 12 to 18, 2026. Maraming salamat mo muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang, general reading tayo, Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative warning yung para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, o pwedeng maiwasan at iba pa. Meron kang Gemini, Libra, Virgo, and Aries. Nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation. Pwedeng nagkakaroon ka ng feeling emotion when it comes sa iyong mga collegious. Pwedeng sa anak, pamangkin, kapamilya, or karelasyon. Pwedeng sa iba dito is connected siya sa pera. No? Ako nakikita sa iyo. Handun din yung point. Ay, tarot reader kayo? Pwede kung nagka-tarot reader kayo, pwede well, kung tarot reader man or hindi, nandun kasi may tao na pipintasan ka or may masasabi siya sa'yo. Or babae. Ganyan. Ako nakikita or magkakaroon ka ng questioning quarrel sa isang babae kung sino man siya sa buhay mo. And then also is actually dito sa sitwasyon mo, hindi ko alam kung this is a group or ilan man sila na hindi ka nila gusto no, dito sa sitwasyon. Kasi handun yung either paninira, pagsisinungaling or kapintasan. Pwede mga pinipintasan ka nila, may mga nasasabi talaga sila sa'yo or siya sa'yo, mga ganun. Ako nakikita, may mga stress situation, ako na nakikita sa'yo, and then also is losing something valuable. Sana, wag naman sana, di ba? Maraming klase. Kung ano man yan. And also sa iba sa inyo is may pagnanakaw. And sa iba naman is depletion kasi to sa iba. Meron kayong inililid na isang situation in life or pwede rin kasi na leader ka or may business ka, malaki man o maliit yan, or meron ka mga iniisip na bagay-bagay na you want to success pero nadidelay ito. Pwedeng nahandun sa point na yun. Kasi nakita ko yung delay situation or nahandun you want to structure something nila pero it's a delay or nagkakaroon ka ng challenge dito or nagkakaroon ka ng limitation in some aspect of your life. Nandito rin yung point na may tao na may boundaries sa iyo or maybe you put boundaries. Makaka-receive ka ng communication, text message or news sa isang babae. Iba sa inyo may mga sitwasyon daw kayo na pinag-isipan na gusto niyo nang simulan or gusto niyo umpisahan or gusto niyo i-move or gusto niyo actionan. Iba sa inyo, you are a networking or YouTube, TikTok, or Facebook, or maybe you're a tarot reader, or maybe andun yung point na ano ba to? Doctor, nurse, caregiver, healer, teacher, parang andun yung mga nagsisilbi sa simbahan or a leadership situation, pwedeng nandun sa point na yun. Ako nakikita, may mga outgoing situation. Alam mo, dito sa sitwasyon mo, kasi may enemies eh. You need to protect your money din at saka yung sarili mo or maybe you want to protect someone into your life. Pero ang nakikita ko kasi ito, medyo na-stress ka sa kanya. Hindi ko alam why. Basta may kinaka-stress ka raw. Hindi ko alam iba to eh. Kasi iba-iba kayo. Halimbawa, kinaka-stress mo yung anak mo, kinaka-stress mo yung kapatid mo, yung asawa mo, ganyan. O yung pera mo talaga. Yun ang nakikita ko sa iba dito. Marami ba kayong daga sa bahay? Dito sa sitwasyon mo, okay, may binabasa kasi ako eh.
Tinitingnan ko kung, wala naman. Okay. Titingnan ko mamaya dito kung tama yung nakita ko. Energy ni Aquarius. Sabi dito, lakasan mo daw yung loob mo. Hindi ko alam bakit. Napanghihinaan ka ba ng loob? May mga bagay ka ba na gusto mo i-pursue pero hindi mo ma-pursue? Energy ni Aquarius. Okay, your energy. Energy mo? Bakit ganun? Yung energy mo, sana hindi mo energy to. Meron kang manifestation na hindi pa sa ngayon matutupad or delay kasi siya sa nakikita ko dito. Andito rin yung point na pwedeng may naganap noon na sitwasyon na pwedeng maganap muli ngayon. Kaya yung nakikita ko sa yung energy, pwedeng, sa iba ano to mahina kasi yung energy na nakuha ko. Sana wala talaga kayong kasakit. May mga pananakit kasi ako nakikita. Yan, may mga pananakit ang likod, balikat, mga kasukasuan, buto-buto, kalamnan, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Medyo sensitive kayo ngayon. Hindi ko alam why. May sakit ba kayo? Baka may mga sakit kayo sa ubo, sipon, lagnat, o kaya is throat, mga ganyan ano. Ingat na lang kayo no pagdating sa inyong energy sa nakikita ko dito. And then also energy mo, kasi may mga bagay ka raw na gusto mong aksyonan, na gusto mong mag-success, pero napanghihinaan ka daw ng loob. Or hindi mo talaga siya magawa. Hindi mo siya maumpisahan o hindi mo siya magawa. Yun ang sabi. Feeling emotions din. Anak ba baka dito? Parating sa'yo. Parating kay Aquarius. Bakit po? Parating kay Aquarius. Okay. Parating sa judgment and judgment. Aquarius. Hindi ko alam kung dalawa to dalawa siya. Para hindi kayo baka sabihin nyo ano ito. Basta yung dalawa kasi nakikita ko energy. Yung isa kasi, dito sa sitwasyon, may tao, maring nag-uusap sila, o pinag-iisipan kanila na mawala ka. Yun Or sa iba naman sa inyo, may tao na nagkakaroon ng pag-uusap related to pagkawala or dead ball, ganyan. Yun ang nakikita ko. Parating din sa iyo is may tao na pwedeng inignore ka niya noon or dinedma ka niya noon o kaya naman is milak ka niya noon or ayaw ka niya kausapin noon na ngayon o kaya hindi kayo nagkasundo noon or hindi kayo nagkakausap. Ngayon daw is magkakaroon daw ng pag-uusap or pagbabati. Yun ang nakikita ko Ang nakikita ko rin dito is may dalawang bata. May dalawang bata na hindi ko alam kung isa sa kanila or si mismo silang dalawa. Either mahihilingin ka sa kanila or mahihilingin sila sa'yo. Isa or dalawa, yun Sa iba naman sa inyo, either magsasalita ka sa kanya dahil may gusto kang baguhin sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Bas bata to sa'yo. And then also is
Sana hindi ka bina-blackmail ano, dito. May kakagulat, ikaka-shock o ikabibigla ka daw ng isang sitwasyon sa buhay mo at you need to be aware ang sinasabi dito. Pwedeng related sa pera, sa tulong, or kung ano man yan, or pwedeng siya related siya sa iba dito hindi naman siya awareness eh. Pwedeng makaka-receive ka lang ng gift, tulong, pagmamahal, or ikaw ang bibigyan ng gift, tulong, o pagmamahal. Sana wag naman utang, 'di ba? Kung sa utang 'yun, maging aware ka talaga. 'Di ba? 'Yun ang nakita ko dito. Hmm. Alam mo dito sa sitwasyon, may tao dito na ayaw niya kokomprontahin siya. Ayaw niya ng agreement, or ayaw niya ng confrontation. Or takot siya na kinukumpronta siya, or hindi lang talaga siya open with confrontation. Pwedeng nahandun ganyan. Naghahandle sa point. Hindi ko alam kung ikaw ito or some, pero may ganung tao akong nakikita dito. May pagsasaayos, ano? Alam mo, may magtatapos sa buhay mo. There's an end of a cycle. May transformation, may paglilipat. Hindi ko alam in what way yung paglilipat. Pwedeng may paglilipat, pwedeng ikaw or someone is connected sa'yo is maglilipat. Hindi ko alam kung trabaho siya, place, bahay, something paglipat. Parang ganun. Or pwedeng ikaw rin ito. Or maybe you're thinking about paglipat, or maybe you're thinking about traveling, or may mga pag-uusapan kayo about travel situation. Yung iba, alam mo ba dito sa dalawang card na to, hindi ko alam kung may trabaho ka ba, sana hindi kayo mawalan ng, kung may trabaho kayo, sana hindi kayo mawalan ng trabaho, o hindi kayo mawalan ng trabaho. Bulol talaga si ate, minsan naiinis ako sa sarili ko. Ganyan. Meron kasi ako tao na parang either mawawalan siya ng trabaho or magre-resign siya or wala siyang trabaho. Sa iba naman sa inyo, walang ipon. Yun ang nakikita ko dito. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan at hindi siya maasahan. May ano merong collapsing situation, may pagbaksak, pagguho, may magbe-breakdown, hindi ko alam in what way. Merong pagkasira, may masisira o may pagkasira, o may something pagsira, parang ganun ako nakikita. Yun. Iba sa inyo, ano kayo over, ano yun, too much responsibility yung meron sa inyo. Parang handin kasi yung, parang ang bigat. Parang bigat nung binubuhat mo. Parang nando sa point na yun. Tingnan natin ang iyong dapat iwasan. Dapat mong iwasan ni Aquarius. Control and balance Aquarius Ingatin mo rin yung ingat. Bulo lang busy talaga si ate. Ingatan mo din yung yung tiyan mo. Baka minsan masikmurain ka, magka-LBM ka, sumakit yung bantan tiyan mo, o kaya may menstruation ka. Ingatan mo na lang. Ikaw or someone is connected sa'yo, parang magkakaroon ka ng problema sa bantang tiyan. Or sa connected mo. Dapat iwasan. Tapos ka na, init ang init din Nasulok pa naman siya. Okay, iwasan mo. Siyempre, iwasan mo yung thinking about negativity. Ganyan. O kaya yung mga tao na makapagbibigay sa iyo ng negativity, o kaya, di ba, may kinakausap ka. Diba? Pero puro negative yung sinasabi niya, o kaya may mga nababasa ka, puro negative. Iwas ka na lang, huwag mo lang basahin kasi makaka-apekto rin sa iyo yun, di ba? Iwas ka na yung mga sitwasyon na pwede ka ma-drain, ganyan. Iwasan mo, hindi ka magpag-focus, ma-loss of control ka, mapanghinaan ka ng loob, magkaroon ka ng self-doubt, ganyan. O kaya iwasan mo palagi na yung hindi mo gamitin yung utak mo than to your heart. Kasi minsan nauuna yung puso mo, no? Yan. Kaya medyo ngayon, baguhin mo na siya ngayon. Sa nakikita ko sa dito, no? Kumbaga, you need din kasi na put boundaries kung kinakailangan.
no? Nasa sa'yo naman yun. And then, syempre, nandun yung point na iwasan mo rin yung pagsisinungaling or yung mga taong sinungaling o kaya is yung ma-manipulate ka ng sitwasyon, makontrol ka ng sitwasyon, or may tao na mag-dictate sa'yo o diktahan ka niya. Ganito, ganyan, 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 ganyan. Yun. Or ikaw ito, iwasan mo na lang din. Ano? Basta umiwas ka sa ikakaano mo. Hindi kasi good. No? Tsaka yung hindi ka makapag-focus. Tsaka habaan mo pa raw yung pasensya mo. Well, mahaba naman talaga yung pasensya mo, Aquarius, diba? Yun nga lang, sometimes, diba, may mga tao kasi na makapagbibigay sa atin ng maiksing pasensya kahit ang haba na ng pasensya natin sa kanila. Sila ang nagiging cause para maging maiksi ito. Tingnan natin, love mo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung naman ito? Wait, the lovers talaga? Okay. Iba sa inyo, single naman kayo eh. Para mas kontento na kayo sa mga tao nasa paligid niyo. Okay, kung single, ay, devil! Kung single ka, huwag ka munang makipagrelasyon. Hindi maganda yung mapapasok mong relasyon ngayon. As in, hindi siya. Yun ang nakikita ko. Tsaka, kasi tamo, diba? Stuck to eh. Kumbaga, hindi siya good yung energy. Titignan mo siya, diba? Death, Chariot, Devil, Two of Cups, the Hermit. Pwedeng mapapasok ka lang sa isang toxic relationship, or this relationship is not a love. Wow, not a love eh, no? Parang magkakaintindihan lang kayo related to one obsession, sex, mga ganyan. Yun na nakikita ko dito. Kaya, nasa sayo pa rin yun. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay oo, nagkahiwalay na kayo. Nagkaroon na ng rejection, nagkaroon ng third party. You put effort when it comes in this connection, tsaka handun din yung point. Ay, iba dito nawala na to, no, namatay. Oo. Kung hindi naman namatay, is you put effort talaga. Actually, handun pa kayong point na sometimes nire-reject ka na, pero pinipilit mo pa rin na magbigay ng effort sa kanya. No, parang nagpa-control ka sa connection nito, or vice versa. Pinilit mo pang isaayos at pinilit mo pa talaga. Nag-isip ka talaga ng maigi, pero hanggang dumating na hindi na kayang buuin yung mga nawasak, kumbaga nahirapan na rin. Kaya ang nakita ko dito is, kasi ang sinasabi niya kasi dito is parang merong situation na hindi mo naibigay sa kanya. Or siya ito sa'yo. Yun ang sabi niya. Yun ang nakita ko sa card, ha. Kung kayo naman is may third party, kaya rin nagkaroon ng connection sa iba. Kumbaga, nagkaroon ng attraction sa iba. Maaring yun yung naging isang cause when it comes to this connection, Ganyan. Kung kayo is may third party relationship, yes. At alam ko na alam nyo naman din, sa nakikita ko dito, yun, na-stagnant ka lang, no? Pinipilit mo pa rin isaayos. Well, nasa sa'yo naman to no? Yan. Nasa iyo to kung may third party kayo. It's your choice. Kumbaga siguro naghihintay ka pa talaga ng sign, nai-stuck ka, nagkakaroon ka ng self-questioning, bakit ganito, bakit ganyan. Well, ganun talaga ang life. 'Di ba? Kumbaga kasi is gagawin kasi ni universe yung situation na sasabihin niya hindi kayo kasi may nakikita siya na something na gusto niya kasi mapabuti ka. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya gagawin niya, bubuwagin niya 'yun. At kasi may gusto siyang ibigay sa'yo na the best and the better. Ganun. Pero nasa sa'yo pa rin to, ha. Kung kayo is walang third party relationship, yes, there's a love. Ako nakikita, yung may mga time lang siguro talaga na nagkakaroon ng mga dissatisfaction pagdating sa connection. But still, andun pa rin naman yung you try to work it out, this connection, kahit na isa sa inyo is may pagka-toxic sometimes or makasarili talaga, no? You put effort na maging maayos, maging maganda, you try to make it balance this connection. Yun nga lang, minsan napapaisip ka sa mga bagay-bagay, no?
Pero, ang sabi kasi dito, darating daw yung time when it comes in this connection, may kakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Pagdating sa connection. Pwedeng sa part mo o sa part niya. Or pwedeng may sasabihin siya sa'yo, or sa iba dito is revelation. Or may sasabihin siya na, ikakagulat mo talaga. Or ikaw ito sa kanya. Money ni Aquarius. Money po na Aquarius. Uy. Okay, when it comes sa iyong stressful lang. Okay, pagdating sa iyong pera, sa pera mo, meron naman daw darating. Ibig sabihin, hindi naman siya ganun kalaki, pero may parating na pera sa nakikita ko dito. Or pwede rin kasi ito is idea, or pwede may mag-offer sa'yo, ganyan na idea o opportunity na yun yung ikaka-success mo pagdating sa money or trabaho, ganun. O kaya naman is you will receive. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo is merong tao na maaring magsisinungaling pagdating sa pera. Also, there's a corruption. Maraming klase ibig sabihin ng corruption no? Pwedeng gugulangan ka niya, dadayain ka niya, lilinglangin ka niya, mga ganyan. Basta mag-ingat kayo pagdating sa pera. Pwedeng hindi kayo magkakaroon ka ng mga pag-worrying when it comes to a pera, or pwede rin kasi ito is may mga bagay na you want justice related ang pera or trabaho, pero hanggang ngayon hindi mo pa siya ma-receive. Kaya nahahatak ka ng sitwasyon na ito. Pwedeng nahadon sa point na yon. May mga past situation na connected ng pera na hindi pa nare-resolbahan totally. This time, pwedeng nahadon sa point na yon. Or there's no clarity pa sa ngayon. May tao rin na magiging unfair pagdating sa pera. Ganyan. May mga sitwasyon na hindi magiging maganda yung bunga. Kaya ako sa inyo pagdating sa pera, siguro wag pa bigla-bigla. Pag-isipan nyo talaga maigi. No, kung dati, 'di ba sabi ko sa inyo, may mga bagay na dapat ka daw iwasan or baguhin. Tama ba? Nasabi ko kanina. 'Yun. Kaya ang sinasabi dito, ganun. Trust to your intuition to make a decisions right and be patient to make a choices. Huwag ka magiging pabigla-bigla or impulsive kasi pwedeng yun yung maging hindi maging maganda yung bunga. Tsaka yung iba sa inyo, focus lang. Focus lang daw kayo. Focus and focus and focus. And control need mo rin ng control. Tsaka patient. No? Ganyan. Arigato naman, say God bless.